Kabi-kabilang pinsala rin po ang idinulot ng lindol sa Bataan. Bukod po sa mga bitak-bitak na lupa, ilang bahay at establishmento po ang nasira. Mula naman sa Hermosa sa Bataan, may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, maging ang probinsya nga ng Bataan ay hindi rin nakaligtas sa lindol kahapon. Sa katunayan, nagkabiyak-biyak nga ang lupa sa ilang lugar sa Hermosa, Bataan. Isa sa mga matinding tinamaan ng islang ito na Tabyo, Masera, Barangay Almasen sa bayan ng Hermosa, Connie. Ang mga lupa nagkabitak-bitak. San ka man tumingin, kung hindi biyak na lupa, guho ang iyong makikita. Kwento ng mga nakatira rito, hindi nila alam kung saan tatakbo nung kasagsagan ng lindol kahapon. Kahit daw kasi saan sila magpunta, nabibiyak ang lupa. Sa tinding araw ng pagyanig kahapon, nabubuwal sila. Ilang bahay nga rito ang nahati na sa tatlo. Matapos humiwalay ang terrace sa kusina, mula sa kanilang sala. Meron namang iba na humiwalay ng terrace mula doon sa bahay mismo nila. At ang dapat sana ay venue ng kasal na ginayakan pa man din kahapon pa lang ay gumuho din. Nasira naman ang Pampanga-Bataan Arc, ang boundary ng Pampanga at Bataan. Ang mga imahe naman ng mga santo sa St. Peter Verona Parish dito sa Hermosa nabasag din matapos nga magkandalaglagan nung kasagsagan ng lindol nga na umabot sa 6.1 na magnitude. Meron din mga ilang gusali na nag-crack. Sa lakas din ng pagyanig kahapon, Connie, nagkandalaglagan din at nabasag ang mga antigong jar na ito sa ilang bahay at establishmento sa Hermosa. Maya-maya ho bumibitak yung lupa. O ito bumibitak ang lupa, kasabay yung tubig, umaapaw siyang ganun. Kaya yung takot namin, pag lilipat ulit kami, makita namin, nagbibitakan na naman yung mga lupa. Pati yung bahay ng anak ko yan, nakita namin umuugang ganyan, umiwala yung terrace. Connie, yung sinasabi niya na ating nakapanayan na isa sa mga nakatira dito, dito yan mismo sa ating kinaroroonan. Kaya kung makikita mo, Connie, ito yung isa lamang sa mga dinidescribe na mga gumuho at mga bumitak na lupa kahapon. Actually, etong kinaroroon natin, tinambakan na lamang ito dahil talagang isa ito sa mga bitak-bitak na lupa din. At looking further doon and farther from where we are right now, makikita nyo pa rin na parang yun na nga yung sinasabi nga nila, pagtakbo raw nila kahapon ng kasagsagan ng lindol, hindi nila alam kung saan pupunta dahil saan man daw sila tumakbo, talaga namang kahit saang step, anong step ang gawin nila, puro biyak-biyak na lupa na ang talagang kanilang inaapakan. Kaya nagstay na lang sila sa parang isang matigas na portion ng lugar na ito para kung sa tingin nila doon na lang daw sila safe. Pero alam mo, sabi nga nila kahapon, Connie, parang katapusan ng araw ng mundo sa sobrang hirap at nakakatakot daw na kanilang naranasan. Samantala, Connie, after ng quake, nagkaroon ng power interruption sa buong probinsya. Pero mga around 8 to 9 p.m., sabi ng PDRMO na si Miss Josephine Timoteo, na ibalik naman daw ang power. Pero dito sa lugar na ating kinaroroonan ngayon, sa Tabyo, ay wala pa rin kuryente hanggang sa mga oras na ito. Sa katunayan, Connie, ang ilang nakatira nga dito ay nagsilikas na dahil sa sobrang takot. At yun nga ang kanilang panawagan dahil talagang napakadelikado na sa kanilang lugar. Sana naman daw ay mailikas na sila sa lalong madaling panahon at hindi raw pansamantala lamang kundi mabigyan na sila ng permanenteng tirahan, Connie. Mga ilang residente ba, Marisol, yung pinag-uusapan natin na nariyaan? At I can imagine yung kanilang takot dahil hindi lang bitak, talagang bumuka yung lupa. Connie, same reaction as I have kanina. Sabi ko, I cannot imagine kung yung takot na naramdaman nyo kahapon. Kasi, Connie, tayo nga, sanay tayo mag-cover ng ganito, pero talagang nakaramdam tayo ng kaba pagdating pa lamang natin dito sa area. Kasi talagang, kahit saan tayo umapak, bitak-bitak talaga ang lupa. Marami-rami din ito, Connie, we just don't have the exact number ng mga residente dito. Pero sa dami dito ng pamilya, mukhang nasa 100 ang mga nakikita natin, palang na tao kanina nakasalamuhan natin. Although, marami sa kanila nagsilikas na, Connie, dahil nga doon sa kanilang sobrang takot. Ito kasi talaga naman, nasa gilid lamang ito ng ilog, kaya sabi nga nila, kung hindi raw tatakbo sa isang portion lang, wala silang choice kundi tumalon sa ilog. Buti na lamang daw, ito lang nakaisip gawin niyang kahapon, Connie, dahil talagang nakatakbo pa sila doon sa isang area. Ang kwento pa nga nila dito, nabubuwal sila sa kada takbo na gagawin nila dahil sa sobrang lakas nga doon ng pagyanig, Connie. Alright, maraming salamat, Marisol Abduraman.